Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinitipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap namin sa 40 araw na paghahanda, ang aming kalooban ay iyong paging dapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay, upang masaya naming maipahayag ang magandang balita ng iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga, at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan. May hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro, at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit yaon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pampang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pangpang ng ilog. Sinabi niya sa akin, "Ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawala ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain, at gamot naman ang mga dahon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit na sa dagat ang bundok mabuwal.
Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanluran. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem, sa lungsod na ito. Malapit sa pintuan ng mga tupa ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito ay sa wikang Hebro ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalukaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kaniyang karamdaman. Do'y may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag makalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako, naroon na may nauna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. No'y araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin, ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya ay tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga patuloy na sumusubaybay sa amin sa Facebook Live, sa kanilang tahanan, sa ibang bansa na sumisimba din dito, at sa mga kapilya po na nasasakupan ng ating parokya, magandang umaga din po. And in a special way, binabati po namin ang lahat ng nagsaselebrate ng kanilang anniversary. Happy anniversary po. Sa mga nagsaselebrate ng kanilang birthday ngayong araw na ito, happy birthday.
And a special way, binabati po namin si Ma'am Brenda na nagsa-celebrate ng kanyang kaarawan. Happy birthday po. Sa panahon pong itong Kwaresma, ito ay ang panahon ng paggugunita ng kagandahang loob ng Diyos sa atin. Kaya nga ipinapakita sa atin, sa ating mabuting balita, kung paano gumawa si Jesus ng isang kagandahang loob sa isang taong matagal nang hindi nakakalakad, may karamdaman. Sabi sa Ebanghelyo, 38 taon na siya ay nagtiis upang siya ay mapagaling. Makikita ho natin na ito laging sinasabi natin na God is good. All the time. And all the time, God is good. Walang pinipiling panahon, oras, ang Diyos para gumawa ng mabuti. Sapagkat ang kanyang tungkulin ay gumawa ng mabuti sa bawat isa. Hindi pinipili ng Diyos ang mga araw, ang mga oras, kung saan nangangailangan ang kanyang mga tao upang kanyang pagalingin. Kaya nga naman itong mga eskriba at pariseo ay galit na galit kay Jesus. Sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. At ito, sa kautusan ng mga Hudyo, ay bawal na bawal ang paggawa ng mabuti. Pero kay Jesus, hindi ito naging hadlang upang gumawa ng mabuti. Sapagkat alam ni Jesus na may nangangailangan sa Kanya. Ganon din ho sa ating buhay, isang hamon ho sa atin. Ang araw ng pamamahinga ay araw ng linggo. Halimbawa na lamang, kayo ay maraming mga alaga, mga hayop. Kung ang alaga ninyong baka o kalabaw ay nahulog sa isang balon, ay araw ng pamamahinga. Pababayaan ba natin? Sapagkat hindi pwedeng magtrabaho sa araw ng pamamahinga. Mga kapatid, ang ginagawa natin ay minsan galing dito sa ating puso. Naroon yung awa, naroon yung lagi mong iisip, ito ay gawang mabuti. Kapag gumagawa tayo ng mabuti, yun ay para sa Diyos. Yun ay para sa ikalululhati ng ating mga sarili. Sa atin pong unang pagbasa ay isang pangitain ni Propeta Ezekiel tungkol sa tubig na dumadaloy mula sa kanang gilid ng templo. At ito ay tanda na dadaloy ang tubig sa iba't ibang dako, lalong-lalo na sa mga nanirahan na mga patay. Kaya't ang mga punong kahoy at mga puno ay tutubo ng masagana. Ang propesiyang ito ay simbolo ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. At ito din ang isinalaysay ni San Juan na matapos tagubilin ni Kristo ang kanyang buhay sa krus, isinaksak ng isang sundalo ang sibat nito sa kanyang tagiliran, na kung saan dumaloy ang tubig at dugo. Kaya itong pangyayari ay tanda na ang simbahang ating kinabibilangan ay patuloy na inaalala ang buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagtupad ng mga pangako sa binyag at sa ating pakikiisa sa banal na Eucharistia. Ito'y nagpapakita na patuloy na dumadaloy sa atin ang biyaya at grasya ng Diyos. Ang mabuting balita ngayon ay isang pagpapakita ni Jesus, pagpapatuloy ng pagpapakita ng kababalaghan. Kung kahapon atin pong pinagnilayan kung paano pinagaling ni Jesus, ang anak ng isang namumuno ng sundalo, na hindi man lamang pinuntahan ni Jesus, kundi nung sinabi niyang, umuwi ka na, magaling na ang iyong anak. Sumunod itong pinuno ng sundalo at pagkarating sa bahay, gumaling na po ang anak ng sundalo. At ngayong araw na ito, ay ito rin ay isang pagpapakita ni Jesus ng isang kababalaghan. Sinabi lamang sa isang may sakit,
tumindig ka, dalhin mo ang iyong banig. At tumindig nga ang may sakit at gumaling. Ito'y pagpapakita lamang sa atin mga kapatid kung gaano ka makapangyarihan ang anak ng Diyos. Mapapansin ho natin sa pagsasadula ng ating mabuting balita na ang mga tao ay nagpapalubog dahil nais nilang gumaling. Naroon ang tabing iyon ang isang pilay na lalaki na hindi nakalakad ng 38 years. Kaya't siya'y pinagaling ni Jesus kahit matagal nang wala sa kanyang taga-akay upang pumunta dito sa deposito ng tubig na pagdakay kinakalawkaw ng isang anghel. Subalit nangyari ang lahat ng iyon sa araw ng pamamahinga na kung saan ito ay tinuturing na hindi pinahihintulutan ang pagpapagaling sa kanilang kautusan. Ipinapakita dito, mga kapatid, ang kagandahang loob ng Diyos ay patuloy na umaapaw at patuloy na magaganap sa kabila ng mga nakasanayang pamumuhay at tradisyon. Kahit maraming restriksyon sa buhay, kailangan manaig pa rin ang paggawa ng kabutihan sa kapwa dahil ito ang pagpapamalas ng pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ng Panginoon para sa lahat. Dumaan tayo sa panahon ng COVID-19. Maraming nagbabawal, maraming restrictions na binigay sa atin. Marami ang hindi nakakalabas. Marami sa atin ang natenga sa tahanan. Pero nung panahon ng COVID-19, doon natin makikita na tayo ay tulong-tulong na gumawa ng mabuti sapagkat alam natin na ito ang kailangan ng bawat isa. Di ba ganon din ang ginawa ng ating mga doktor na naging bayani para sa atin? Wala tayong pinipiling araw at panahon sapagkat kapag tayo ay gumagawa ng kabutihan, ito'y para sa ikalulugod ng ating kaluluwa. Ito'y sa ikabubuti ng ating mga sarili. Kaya't sa buhay natin, huwag tayong mag-atubiling tumulong sa kapwa. Huwag tayong mag-atubiling gumawa ng mabuti. Sapagkat ang paggawa natin ito, ang siyang maging susi natin papuntang langit. Ang siyang maging susi natin at maging daan para tayo ay maligtas. Ito ang ipinapaunawa sa atin ni Jesus. Siya na anak ng Diyos. Siya na binigyan ng kapangyarihan ay hindi niya ito sinarili. Sapagkat alam niya na ang nangangailangan sa kanya ay ang mga anak din ng Diyos. Ang iniisip niya palagi ay ang kapakanan ng mga taong kanyang pinaglilingkuran. Ganon din ang inaasahan sa atin. Ang kung ano ang pangangailangan ng ating kapwa ay siyang ating tutugunan. Walang pinipiling oras, panahon ang paggawa ng mabuti. Kahit araw ng pamamahinga, sapagkat kapag tayo ay gumagawa ng kabutihan, ito'y para sa Diyos. Sapagkat kapag gumagawa tayo ng kabutihan, ito'y isa kakadakila ng ating kaluluwa. Mga kapatid, patuloy sana tayong gumawa ng mabuti. Sapagkat kapag gumagawa tayo ng mabuti, natutuwa ang Diyos sa atin. Kapag gumagawa tayo ng mabuti, ang Diyos ay kinakalugdan lagi tayo. Patuloy tayong gumawa ng mabuti nang sa ganon, madama natin araw-araw ang presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos na siya mismong nagpadama sa atin ng isang kabutihan. Ang kabutihan ng pag-aalay ng kanyang sariling anak para sa ating kaligtasan. Nawa sana tayo rin ngayong Kwaresma ay sikapin natin na maging mga tagapagdala ng kabutihan sa iba't ibang taong ating nakakatagpo
araw-araw. Hindi sana tayo ang maging instrumento upang sila'y magkasala. Hindi sana tayo ang maging instrumento upang sila'y malugmok. Hindi sana tayo maging instrumento upang sila'y mapunta sa kadiliman. Bagkus, tayo sana ang maging instrumento upang sila'y mapabuti. Sana tayo ang maging instrumento upang sila'y dalhin sa simbahan. At upang tayong lahat ay sama-samang maglingkod at gumawa ng mabuti sa kapakanan ng ating sarili, sa kapakanan ng ating kapwa, at sa kapakanan ng ating Diyos. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Habang higit nating nakikilala ang Diyos, lalo nating nauunawaan na lubos tayong umaasa sa Kanya. Alam natin na marami tayong mga kahinaan at wala tayong magagawa kundi kung hindi niya tayo tutulungan. Kaya't manalangin tayo sa Kanya, banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway lubos na mag-alay ng kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tayo naway magkaroon ng pusong bukas sa pag-aalay ng sarili at lumago sa pagsunod kay Kristo na may pusong maamo at mapagkumbaba, manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tayo naway magkaroon ng tunay na diwa ng kababaang loob sa ating pakikitungo sa mga dukha at mga api at makita natin ang presensya ni Kristo sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pagmamahal at pagtataguyod sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga nauna na sa atin sa paglisan sa buhay na ito, naway makaisa ng Diyos sa Kanyang kaharian, manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Panginoong Diyos, Ama ng mga dukha, bagamat batid namin ang aming mga kahinaan at pagmamalaki, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong bayang nangangailangan ng iyong tulong. Dinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa. Ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin sa iyo ang mga kaloob mong ito bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa iyong paglingap sa amin araw-araw at bilang pagganap sa iyong pagkupkop sa aming lahat na iyong binubuhay sa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na kayo ay aming pasalamatan sa magitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat
na aming inihain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasa mo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo, ng lahat naming mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin po ninyo si Andreas, na tinawag mo mula sa daigdig na ito nung siya'y binyagan. Siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw na, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganyan din ang lahat ng mga pumanaw na. Kawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kawaan po ninyo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal Bereng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at mga martir, kaysa ni na San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na ituring natin at tawagin ang Diyos bilang ating Ama. Buong kababaang loob, idulog natin sa Kanya ang ating mga panalangin, kahilingan at mga pagsusumamo. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito po ang kordero ng Diyos. Narito ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang mag-aalis at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong lahat na inaanyayahang magkasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong dalisay ang aming kalooban at panibaguhin mo ito sa aming pakikinabang upang ang tulong mo sa ngayon
at sa hinaharap ay aming lubusang matanggap sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. At nawa ay pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at lubhang mapagmahal nating Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humagang naglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.